Hello again, I am Za, and this is a second part of the four-part video dito sa Lonsdale Key. Sa bawat end ng video ko, papakita ko kung ano yung itsura ng Lonsdale Key at nakahanap tayo sa second video na to, nakahanap tayo ng magandang spot. Ayan, anong magandang spot dito sa Lonsdale Key nga. Paulit-ulit. Ayan. Dito sa... At next na pag-uusapan naman natin ngayon sa video na to is there are Filipinos na nakikita ko or na-experience ko din at sometime na sometimes we feel ignored and sometimes kahit maaga ka nang pumapasok, ginagawa mo yung lahat. Ikaw na yung parang bida-bida sa office nyo, pero feeling mo invisible ka pa rin. So pag-uusapan natin yan sa video na to and paano maging positive at paano papasok lang kahit may mga gantong challenge tayo sa work. Okay, once again, I am Za, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to is about those Filipinos or kahit naman hindi mga Filipino na feeling ignored, na hindi na-validate, hindi na-appreciate yung mga bagay-bagay na mga ginagawa mo kahit ginagawa mo na ang lahat na kahit pumapasok na maaga, ikaw pa yung late na umuwi, pero hindi ka pa rin pinapansin. How to stay positive kahit na may mga ganito tayong challenges. Stay tuned in this video and then I'm going to show you exactly what are the things that we can do para hindi tayo mawalan ng gana pumasok sa araw-araw. Okay, first point, Canadians can be reserved. Iba-iba naman kasi tayo ng cultural background. Hindi ibig sabihin na if they are quiet, they don't like you. Minsan tahimik lang sila, kagaya ng mga tao sa Pilipinas. Hindi naman lahat ng taong tahimik hindi kanila gusto. Or hindi lahat ng taong tahimik may sariling mundo. Minsan, kaya sila tahimik, minsan may mga pinagdadaanan sila, or minsan talagang kailangan work lang talaga sila, kagaya ng ginagawa mo. Kung work lang ang pakay nila sa trabaho, ganun din sila. Kumbaga hindi sila pumunta doon or hindi sila pumasok para makipagkaibigan, pumasok sila para magtrabaho lang. So stay positive lang, wag mong gawing personal. Okay, next is to validate yourself. Hindi mo naman kailangan ng ibang tao na magsabi sa iyo na magaling ikaw. As long as alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung tama, yung trabaho mo, pumapasok na maaga, hindi ka natutulog sa trabaho nang wala sa oras, pwede ka naman matulog as long as lunch break mo. Hanggat ginagawa mo yung trabaho mo to the best of your abilities, to the best of your knowledge, walang ibang tao na nakakakita sa iyo niya, kundi ang sarili mo at syempre yung Diyos. I'm sure naman nakikita rin ng boss mo yan. Malay mo, busy lang yung boss niya, busy lang yung boss mo, kaya niya na hindi niya nakikita na ginagawa mo pala lahat or hindi lang sila appreciative talaga pero nakikita naman nila yung effort mo, so wag damdamin. Third, speak up politely. Ito yung kapag may oras na kayong mag-uusap, hindi mo naman, wag mong ibubuhos ang galit mo, hindi mo nga ako pinapansin nun eh, bakit kita sasagutin ngayon? Di ba may mga ganyan tayo minsan na hugot na hindi mo nga ako pinapansin, bakit kita tutulungan? So again, speak up politely. Once again, going back to the previous topic, hindi naman ibig sabihin na tahimik sila, galit sila sa'yo. Maybe busy lang sila. So, if there is time for you to speak politely, ask questions politely, ma'am or sir. Actually, hindi naman uso ang ma'am or sir dito. First name basis nga dito, which is maganda. Equal lahat, pantay-pantay. Okay, the fourth one, mindset shift. Kagaya nga ng paulit-ulit kong sinabi kanina,
baka busy lang sila. May ginagawa lang sila, kaya hindi nila napansin yung effort mo. I'm sure na when you say it that you actually did this, you actually did that, I'm sure that they'll acknowledge that you actually did a good job. Hindi naman sa trabaho lang tayo. Walang personalan lagi sa trabaho. Kung ano yung trabaho mo, yun yung gawin mo. Hindi naman kailangan lahat ng bagay-bagay kailangan mapansin ka. Hindi kailangan dapat ikaw yung bida-bida. Hindi kasi sa ating kasi mga Pilipino, um, minsan may thinking tayo na kapag napapansin tayo, siya yung magaling. Or kung sino yung napapansin, siya yung magaling. So, iwasan natin yan dito. Dito sa Canada, hindi yan applicable. Hindi applicable yung mga ganyang mindset. And the next one is find your besties. O, di ba? Kung sino yung makaka-jive mo na personality, yun yung yun yung samahan mo sa office. Example, kung ikaw yung tipong taong maraming gustong i-share sa buhay, or kung gusto mo during lunch break lagi kang gusto may kausap, then find the person that you can talk to. Kasi again, hindi lahat ng tao gusto, minsan yung mga taong gusto mag-lunch, yung iba gusto tahimik lang. Ako may times na ganyan eh. May time ako na ganyan, na minsan gusto ko pagdating ng lunch break ko, hahanap agad ako ng mga taong kakausapin ko. Yung mapag-sharean lang ba? Mapag-sharean lang ng kung ano-anong bagay sa buhay natin, yung mga experience natin. Kagaya ko, minsan, hindi ko na makontain. Minsan, gusto ko i-share sa katrabaho ko kasi nga, yung partner ko, hindi naman niya naiintindihan yung work, um, yung anong tawag doon, yung knowledge ko about sa work. So, kanina ko ba dapat i-share yun? Syempre, doon sa mga taong nakakaintindi, which is yung mga coworker ko. Pero hindi ko pinipilit yung sarili ko. Pag nakikita ko sila natutulog, di binabaya ako sila matulog. Or pag nakikita ko naman siyang chami-chami sila, then that's a time that I can also relate, or I can also say kung ano yung nararamdaman ko o yung mga experience ko. Um, Yun, nasa tamang oras lang yung mga bagay-bagay. And lastly, stay positive. Ayan, wag maging positive sa ibang bagay, ha? May drug test dito. So, yun. Stay positive, which means na keep on smiling. So, kahit na hindi sila nag-i-smile sa inyo pabalik, that doesn't mean na um, na hindi ka nila gusto. Again, baka pagod lang sila or hindi nila napansin yung pagngiti mo. Minsan pag malabo ang mata, especially ako, minsan pag may nakakasalubong ako, hindi ko na masyado nakikita kung nag-i-smile sila or hindi. So, ang ginagawa ko, I smile no matter what, I smile to them. If they don't smile back, then it's fine. Kasi hindi ko naman kawalan eh. Wala naman nawala sa akin kundi sila mag-smile back eh. Di ba? Sila yung nawalan kasi hindi nila nakita yung ngiti ko. Ayun, yun lang. Kapal na mukha ko din sa video na to. Pero I think I'm gaining confidence. The more that I do this video, the more that I can share exactly kung ano yung mga nararamdaman ko sa araw-araw. Ang ganda lang talaga ng background. Nagustuhan ko talaga to. Ito yung siguro yung one of my best videos. Kasi gusto ko yung kung ano yung background niya. And next is practice with gratitude. So make sure na magpapasalamat ka lagi kay Lord kasi nga nandito ka na. So bakit mo sisirain yung araw mo sa taong hindi ka lang pinansin. Ginawa mo mabuti yung trabaho mo tapos hindi ka pinansin o pinalakpakan. So again, may taong nakikita lahat ng efforts mo at yung tao na yun, yung nasa taas. Okay? So, siya yung magbibigay ng reward sa'yo na mahigit pa sa inaasam mo. And lastly, redirect your attention. Magpaka-busy ka. Diba? Pagkatapos ng work mo, gumawa ka ng bagay na ikasasaya mo. Like vlogging, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ito yung ikinasasaya ko. Kasi nga, minsan mahirap kumanap ng kaibigan dito sa Canada kasi nga taliwas kayo ng schedule, tapos
iba-iba yung schedule nyo sa sa araw-araw. Ang hirap nyo magsabay. Especially kung malayo kayo sa isa't isa. So yun, pag-vlogging, mag-bake ka, mag-surf ka, mag-snowboarding ka, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. At pinagtitinginan na nga tayo ng mga tao dito kasi ako nga lang yata ay nagbablog dito. And syempre pag may mga taong may mga mic, siguro nire-recognize nila, artista ba yun? Si Ann Curtis ba yun? Ay! Ayan. Ayan. Feeling Ann Curtis daw. Anyway, that's the end of this video. Remember mga kababayan, you are not alone. You are not alone. Tandaan mo lagi na may Diyos na nakatingin sa atin. Your story is valid. Your effort is valid. Lahat ng mga ginagawa mo may katumbas na gift sa taas yan. So maging positive lang tayo lagi sa buhay natin. And once again, it's okay to be lonely. Wag mong i-disregard yung feelings mo, pero wag kang magstay. Kumbaga daanan mo lang yung emotion na yan, wag mong tambayan. Kasi dapat ang lagi mong isipin is bakit ka ba nandito? Bakit ka nandito sa Canada? Bakit ka pumunta rito? Unang-una, it could be para sa pamilya mo, para sa pangarap mo, or para sa ikasasaya ng mga tao na nakakakita para sa iyo. Okay, so yun lang. This is the end of my video. Again, you'll see the part of Lonsdale Key at the end of this video. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Again, my name is Za. Don't forget to share, like, and subscribe, and click on the bell icon para updated kayo sa mga susunod kong vlog. Again, till next time. At laging tatandaan, lagi ko nakakalimutan yan, laging tatandaan, hindi importanteng marami kang pera, basta may peace of mind. Bye!